Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa paglalakbay natin sa buhay at paghahanap buhay, may mga pagkakataong mapupunta tayo sa mga lugar at sitwasyon na hindi natin inaasahan. Mga karanasang magpapatunay na hindi lang mga buhay na tao ang makakasalamuha natin, kundi pati na rin ang mga nilalang na naghahanap ng masasandalan. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sai. 30 years old na ako at nakatira sa isa sa mga bayan sa lalawigan ng Pampanga. Alam kong pangungunahan na naman ng iba at sasabihin na talambuhay ko na yata ito kapag narinig nila ang isashare kong kwento tungkol sa buhay na meron ako. Madalas ko kasing mabasa ang mga negative comments na parang binabash ang ilang mga letter sender na tulad ko na piniling mag-share ng tungkol muna sa buhay nila. Pagpasensahan nyo na po ako, pero gusto ko pa rin po munang ibahagi ang tungkol sa buhay ko. Lalo na at sumulat ako para hindi lang manakot ng mga listeners ng programa, kung hindi para magbigay din ng inspirasyon sa ibang mga tao na humaharap sa kahirapan ng buhay kagaya ko. Ngunit nagsusumika pa rin at patas na lumalaban sa buhay para mabuhay sa mundo. Simple lang ang buhay ko. Masasabi kong kontento naman ako at kung ano ang meron ako ngayon ay masaya ako. Kasalukuyan akong nakatira kasama ang sarili kong pamilya sa isang bahay na maliit lamang, pero maliwalas at puno ng tawanan. Dalawa na ang anak namin ng ka-live-in partner kong si Liza. Ang panganay namin ay lalaki, grade 2 na po siya, habang ang bunso naman ay babae. At kakatapos pa lamang ng first birthday niya last week. Sila ang pinakamalaking yaman ko and main reason kung bakit ako nagsusumikap sa araw-araw, Papa Dudut. Tungkol naman sa relasyon namin ng may bahay kong si Liza, mahigit 7 years na kaming magkasama. Masasabi kong matibay na ang samahan naming dalawa kahit na hindi pa kami kasal sa simbahan o sa sibil. Siya lang ang nag-iisang asawa ko at ina ng mga anak ko. Siya ang lakas ko tuwing pagod ako at nahaharap sa mga pagsubok sa trabaho. Maunawain siya at alam niyang ginagawa ko ang lahat para sa kabubuti ng pamilya namin. Sa tuwing may oras ako ng pahinga, hindi talaga ako mahilig gumala o sumama sa mga gimmick ng barkada gaya ng ginagawa ng karamihan ng kapwa ko lalaki. Pero hindi ko naman nilalahat. Marami pa rin namang gaya ko na mas pinapriority ang damdamin ng sariling pamilya. Yun nga po, mas gusto kong magstay sa bahay na lang para magpahinga. Para tumulong sa mga gawaing bahay o kaya naman ay makipaglaro at makipagkwentuhan sa mga anak ko. Tuwing walang booking. Ito na po ang naging libangan ko, Papa Dudut. Ang makasama sila at makita ang mga ngiti nila na ayos na para mawala ang lahat ng pagod ko. Mula noong bata pa ako ay hindi naman ako pasaway. Lumaki ako sa simpleng pamilya at
itinuro sa akin ng mga magulang ko ang kahalagahan ng pagiging masipag at tapat sa mga ginagawa. Noong dumating naman si Lisa sa buhay ko, mas lalo akong ginanahang magtrabaho dahil alam kong may mga taong umaasa at nakasandal sa akin. Sa pagsasama namin ay hindi naman nawalan ng mga pagsubok, pero lalo lang kaming tumatag dahil doon. Papadudot, ang isa sa mga pangarap namin ay mapalaki ng maayos at may takot sa Diyos ang mga anak namin. Matustusan ang pag-aaral nila habang lumalaki sila. May bigay ang mga pangangailangan nila at mabigyan sila ng magandang kinabukasan balang araw. Masasabi kong ang pamumuhay namin ng pamilya ko ay tahimik lamang at payapa. Malayo sa ingay at gulo, Papa Dudut. Ito po ang buhay ko, simple lang pero puno ng kahulugan dahil sa kanila. Matagal na po pala akong nagtatrabaho bilang isang angkas rider. Sa mga hindi pa po nakakalam kung anong klase ng trabaho ito, isa po yung klase ng serbisyo kung saan ay sumasakay ang mga pasahero sa likod ng motorsiklo para maihatid sila ng mabilis sa pupuntahan nila. Lalo na't kilala ang lugar natin sa matinding traffic sa mga pangunahing kalsada. Meron akong ginagamit na application sa cellphone kung saan ay tumatanggap ako ng mga booking mula sa mga customers. Dito ko nakikita ang lokasyon nila at kung saan sila ibababa. Sa loob ng halos 5 taon ko sa trabahong ito, masasabi kong nakabisado ko na ang halos lahat ng kalsada, mga eskinita at mga maikling daan dito sa probinsya namin. Mula sa mga malalawak na sementadong kalsada hanggang sa mga makikipot na daanan sa mga barangay ay napupuntahan ko na habang sakay ang iba't ibang mga pasahero buong araw at gabi. Marami na rin akong nakasalamuhang iba't ibang uri ng tao, Papa Dudut. May mga estudyanteng nagmamadaling pumasok sa eskwela, mga empleyadong galing o papunta sa trabaho, mga matatanda na mas komportable sa motorsiklo, at mga taong nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang mga pamilya na ayaw maghintay sa madalas na traffic. May mga pasahero ding palakwento at masayahin, kaya parang nakakahinga din ako ng maluwag habang kasama sila. Meron ding mga tahimik lang, mga pagod na pagod o seryoso ang mukha. Katunayan, Papa Dudut, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento at dahilan kung bakit sila sumasakay sa tulad kong angkas rider. At normal na parte na ito ng araw-araw na gawain ko. At ang layunin ko ay maihatid sila ng ligtas at maayos. Masasabi kong hindi madali ang ganitong trabaho. Kailangan kasing maging alerto sa lahat ng oras. Matyaga sa matagal na paghihintay ng sakay. At kailangang maging matatag sa kabila ng init ng araw o kaya naman ay malakas na ulan. Madalas akong umaalis ng bahay bago pa sumikat ang araw. At umuuwi na lamang kapag hindi na kaya ng mata ko. At pagod na talaga. Madalas nga po'y madaling araw na akong nakakauwi kasi may biglaang naihahatid din na ibang kakilala na hindi naman matanggihan. Nasanay na ako na nagkukulang ako palagi sa tulog. May mga araw nga rin na napapadalas ang pagsakit ng buong katawan ko dahil na rin sa mahabang oras ng pagkakaupo at pagmamaneho. May mga araw din, Papa Dudut, na parang walang swerte dahil halos walang natatanggap na booking. Kaya minsan uuwi na halos walang kita, Papa Dudut.
Pero hindi naman palaging ganon. May mga araw din naman na halos paldo. Puno ang schedule at nakakawing may daladalang pasalubong para sa pamilya. Kaya naman kahit na mahirap, kailangan kong magpursige lalo na at maraming pangangailangan sa pang-araw-araw gaya ng pagkain, baon ng bata, mga ibang gastusin tapos ay may buwanang bayarin pa sa kuryente at tubig na isa rin sa mga pinag-iipunan namin palagi. At meron din kasi akong isa pang ginugol noon, Papa Dudut. Yon ay ang planong magpakasal. Gusto ko na rin kasi talagang pakasalan ang asawa ko sa taon na ito o sa susunod na taon kapag sapat na rin ang iniipon ko ng palihim. Matagal ko nang ipinangako sa kanya at sa sarili ko na sa oras na makaluwag-luwag kami ay tutuparin ko ang pangarap naming maging ganap ng mag-asawa. Sa harapan ng Diyos at ng gobyerno. Ito talaga ang nagiging dahilan ko para lalong magsipag at mag-ipon kahit paunti-unti. Dumadaan din naman kami sa mga pagsubok gaya ng iba. Kagaya na lamang ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mga gastos sa pang-maintenance ng motorsiklo dahil ito mismo ang kabuhayan ko kaya dapat ko ring alagaan. Kapag nasira kasi ito o kailangang ipagawa ay parang tinanggalan din ako ng kakayahang kumita. Ganon ang pakiramdam, Papa Dudut. Kaya naman inaalagaan ko rin po ito ng mabuti. Isang umaga, katulad ng nakagawian ko, inihanda ko na ang mga gamit at ang motorsiklo. Inasikaso ko muna ang panganay naming anak dahil may pasok. Ako rin kasi ang naghahatid sa kanya araw-araw sa school. Bago kami umalis, nang umagang yon tulog pa si Mrs. at bunso namin. Dahil puyat sa pagbabantay sa maliit namin. Gaya ng dati ay inayos at tinakpan ko na muna yung niluto kong almusal para sa kanya bago ko ihatid sa school ang anak namin na laging masiglang kumakaway sa akin bago pumasok sa gate ng eskwelahan. Pinagmamasdan ko muna siyang makalayo noon bago ako sumakay ulit at nagdiretso na sa bayan para doon magsimula na magtrabaho. At sa araw na yon, yun na pala ang araw na magdudulot sa akin ang karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nagsimula na ako tumanggap ng mga bookings ng umagang yon hanggang sa gumabi na. Bumili na nga lang ako ng tinapay sa bakery na nadaanan ko para pantawid gutom bago umuwi. Pero dahil sa sunod-sunod yung mga nag-book ay hindi ko na pinalampas pa. Ilang beses pa akong nakapaghatid ng mga pasahero sa iba't ibang lugar nang biglang tumunog muli ang cellphone ko. Sign yon na may bagong nag-book galing naman sa isang babaeng customer. Tinanggap ko kagad yon at sinubukang tawagan ng pasahero para kumpirmahin ang eksaktong lokasyon niya. Ang nakalagay kasi sa mapa ay papunta sa isang liblib na bahagi ng bayan na may mangilan-ngilan na kabahayan at maraming mga taniman. Mabilis na isinubo ko yung natitirang tinapay na kinakain ko noong sandaling yon dahil ayaw kong paghintayin ng matagal yung pasahero. Habang papalapit ako noon sa direksyon na itinuturo ng mapa, napansin kong unti-unting lumalayo ang ingay ng mga sasakyan at tao sa paligid. At nung nasa gilid na ako ng kalsada at malapit na sa pasukan ng isang iskinita na puno ng matatandang puno at matataas na damo, tinawagan ko muli yung customer dahil medyo nakakalito ang daan na nakikita ko. Parang mali ang tinuturo ng mapa ng mga sandaling yon. Hindi ko maiwasang mapa kunot noo habang pilit na iniintindi yung sinasabi niyang nang masagot niya ang tawag ko.
Mahina kasi yon at putol-putol. Inisip ko na lamang noon na baka dahil sa signal. Ang naintindihan ko na nga lang sa mga sinasabi niya ay pumasok lang daw ako sa loob ng nakikita kong daanan na sinasabi ko sa kanya. Malapit na daw ako sa lugar. Tapos sa huli, mamamatay yung tawag. Narinig ko pang sinabi niya na nandito lamang ako naghihintay. Halos medyo pabulong na nga yun. Kung hindi lang malakas ang loob ko ay baka nangilabot na ako at nag-overthink ng mga sandaling yon. Medyo nagbago kasi yung boses na parang may halong growl sa huli. Ilang mga minuto pa, muli akong huminto sa panibagong kanto na pahugis letrang Y na daan. Hindi ko alam kung saan ako dadaan, lalo na at medyo hindi na nagiging maayos ang signal ko para sa Google Maps. Habang nakahinto ako at sinusuri ang daan, naramdaman kong kailangan kong umihi dahil napansin kong walang mga pampublikong palikuran sa paligid at medyo malayo-layo na rin ang mga bahay at tindahan na nadaanan ko kanina. Naghanap na lamang ako ng medyo masukal na parte para doon umihi. Nakita ko yung malaking puno sa gilid ng daan na napapaligiran ng matataas na damo at mabababang halaman. Sa isip ko noon ay bibilisan ko na lamang para hindi ako makita ng mga dumadaan doon. Napatakbo ako papunta sa likod ng puno at ginawa ko na kaagad ang sadya ko. May pagkakataon na iilan-ilan na lang ang dumadaan kaya medyo nakampante ako. Tahimik din ang buong paligid kapag nakakalampas na ang ilang mga sasakyan kaya tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng hangin sa mga dahon na lamang ang naririnig ko. Habang nasa kalagitnaan na ako ng ginagawa ko ay bigla na lamang akong may narinig na mahina pero malinaw na tunog ng pagsitsit papadudot. Sa gulat ko nga noong sandaling yon ay napahinto ako sa pag-ihi. Nagpalingalinga kaagad ako pero wala akong ibang nakitang tao. Naghihintay pa nga ako ng ilang sandali para pakinggan ang paligid pero wala na akong narinig muli papadudot. Hindi man 100% na sigurado. Pero alam kong galing yon sa hindi kalayuan kung nasaan ako. Dahil hindi na ako mapakali na ang mga oras na yon ay mabilis ko na lamang tinapos ang pag-ihi. Inakala ko na nga lang na mali lang siguro ako ng narinig na baka ibon lamang yon o kaluskos ng mga dahon. Pero agad na nagbago ang isipan ko dahil sa sumunod na mga nangyari. Natatandaan ko pang katataas ko lang ng zipper ng pantalon ko nang biglang may narinig muli akong sitsit. This time ay mas mahaba yon at parang mas malapit na. Para bang sinusubukang tawagin ang atensyon ko. Nagsimula na akong kilabutan noon. Ramdam na ramdam kong nagtatayuan na rin ang mga balahibo ko sa braso at sa batok. Sinubukan kong magkunwaring hindi apektado at kinukumbinsi ang sarili ko na baka imahinasyon ko lamang dahil pagod na rin ako. Pero lalo akong kinabahan nang sa gilid ng paningin ko ay may naaninag akong parang tao na nakatayo lamang sa hindi kalayuan sa pagitan ng mga puno at madilim na bahagi ng halamanan. Hindi ko matukoy kung ano nga ba ang suot nito o kung lalaki ba ito o babae dahil sobrang dilim sa parting yon. Pero malinaw sa akin na hugis ng tao yon papadudot. Hindi ko yung direktang tinignan dahil takot akong humarap. Pero kitang kita ko sa peripheral vision ko na nakatayo yon at parang hindi gumagalaw habang nakaharap mismo sa akin. Sa pagkakataon na yon ay ramdam ko ang bigat ng titig nito kaya nagmamadali na akong tumalikod pabalik sa motor ko. Hindi ko na nagawang lingunin pa dahil sa kaba. Lalo na at hindi ako taga doon. Mabilis akong sumakay sa motor at pinagpatuloy ang pagpasok sa isang daan hanggang sa marating ko na yung gitnang bahagi kung saan ay may 2 daan na pagpipilian nga na hugis letrang V. Sinundan ko lang yung mga tinuturo sa Google Maps.
Ilang minuto pa ang nakalipas nang pumasok ako ng tuluyan sa mga iskinita na lalong lumiit at lalong naging masukal. Halos mga lumang bahay na ang nadadaanan ko na parang matagal nang hindi natirhan at nilisan na. Napansin ko na sarado ng mahigpit yung iba. May mga bintanang sira-sira na at mga bubungang may mga tinanggal na yero. Basta nakakatakot yung lugar, Papa Dudut. Kakaiba na sa pakiramdam. May pagkakataon din na humihinto ako para tawag-tawagan pa rin ang customer na huling susunduin ko sa gabing yon. Mabuti na lang talaga at lagi namang sumasagot yung babae kahit na medyo mahina ang boses. "Malapit ka na. Nandito lang ako. Nakikita na kita," sabi ng babae habang kausap ko sa cellphone. Tapos nung makarating ako sa lugar ay huminto na ako. Namatay na yung call. Dahil gabi na rin noon at madilim ang daanan, pagkahinto ko ay kinailangan kong ilawan ang paligid gamit ang maliit na flashlight na lagi kong daladala. Sa bawat pag-ilaw ko sa mga gilid ng daanan, Papa Dudut, doon ay mas luminaw sa paningin ko na napakasukal na ng parting yon, kung saan yung exact location daw ng babaeng nag-book sa akin. Napansin kong nasa tapat pala ako ng isang malaki at napakalumang bahay. Halatang matagal nang abandonado basa na rin sa itsura. Wala na itong pintuan at ilang mga bintana. Yung mga natira nga ay puro butas na. Nahaharangan ng mga matataas na damo yung pasukan nito at may mga bahagi ding gumuho na rin. After 3 minutes ay muli kong tinawagan ang babae habang itinatapat ang liwanag ng flashlight sa harapan ng bahay. Matagal na rin kasi na wala pa rin lumalapit sa kinakaroonan ko. Nang sumagot na siya sa tawag ay sinabi ko kaagad na nandun na ako sa lugar, na nasa harapan ako ng lumang bahay. Tinanong ko kaagad siya kung nasaan na nga ba siya. Sinabi ko rin na siya na lang ang lumapit kasi kakancel ko na lamang kung pupuntahan ko pa siya sa pinakadulo. Mas pipiliin ko naman yung safety ko, Papa Dudut, lalo na at first time ko rin sa lugar. Noon ko nga lang nalaman na may lugar pa palang hindi ko napupuntahan sa probinsya namin. Balik po tayo sa kwento. Pagkasabi ko na ikakancel ko, nalabuan ako sa sagot niyang nandito lamang ako, nasa harap ka na namin at nakikita na kita. Habang kausap ko siya ay bigla ako nakaramdam ng amoy ng kandilang parang kapapatay pa lamang. Ang usok noon ay amoy na amoy. Ay sumasama pa sa ihip ng hangin na paminsan-minsang umiihip. Gustong gusto ko nang umalis pero iniisip ko na lamang na sayang ang pagod ko. Nandun ako. Pinilit ko na nga lang na kumbinsihin ang sarili ko na baka may nakatira pa rin malapit sa lugar na gumagamit ng kandila kasi walang kuryente. Pinarada ko ng maayos sa medyo tabi ang motor ko at pinanatili kong nakabukas ang ilaw nun. Kasi inaasahan kong lalabas na yung babae anumang oras. Hindi ko na ulit muna tinawagan kasi biglang na-drain yung battery ng cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit nasa 70% pa yon noong pinasok ko ang lugar. Nagtagal ang paghihintay ko hanggang sa mahigit 10 minuto na. Wala talagang lumapit sa akin na babae at wala na akong natanggap na tawag mula sa kanya. Noong sinubukan kong kontakin, hindi na nagre-ring. Sa uli napuno na ako ng inis at galit. Naisip kong baka pinagtitripan na lamang ako. Hindi ko tuloy maiwasang mapamura noon, Papa Dudut. Bago nagpa siyang umalis na. Inis kong pinaharurot ang motor pabalik sa kalsada. Nasayang lang talaga ang oras ko sa paghahanap at paghihintay sa wala naman. Habang palayo na at dadaanan ko na yung gitnang bahagi ng paway na daanan. Kung saan yon ang straight na daan palabas ay napansin kong may nakatayo sa kabilang parte kung saan ay may napakalaking puno ng akasya. Sa ilalim ng madilim na puno ay may nakaputing mahabang damit
na nakatayo doon mismo sa gilid ng kalsada. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Iba yung kutob ko ng sandaling yon, Papa Dudut, kaya ang ginawa ko ay nagpanggap akong hindi apektado. Kahit na sa loob-loob ko ay kinikilabutan talaga ako. Mabilis na nagtindigan ang mga balahibo ko ng mga oras na yon. Kaya nagpasya akong huminto na at walang isip-isip pa. Agad na akong lumiko pabalik. Mas lalo kong binilisan ang takbo ng motor hanggang sa makalayo na roon. Pinili ko na lang na pumunta at lumiko sa kabilang daan kahit na mas mahaba yon at matatagalan bago makita yung labasan papunta sa highway. Ayos na rin yon kesa sa mga may mangyari pang kakaiba sa akin. Nasa 20 minuto na akong tumatakbo, palayo nang bigla kong maramdaman na dahan-dahang bumibigat ang takbo ng motor ko, na parang may isa pa akong angkas sa likuran ko. Ganon yung feeling, Papa Dudut. Nakaramdam din ako ng pamimigat sa mga balikat ko at batok. Hindi ko may paliwanag ng eksakto yung pakiramdam. Basta parang nasusukan na rin po ako. Kahit na naka-helmet at jacket ay bigla akong nilamig. Sinubukan kong lingunin noon ang likuran ko pero wala naman akong nakitang sakay ko. Ang nakapagtataka lang talaga, hindi pa rin naaalis yung pakiramdam na sobrang bigat, na parang hinihila ako palikod, Papa Dudut. Merong 5 minutes na rin noon ang nakakalipas simula nang makalabas ako ng tuluyan sa paway na daan na yon. Nakakita ako ng isang maliit na convenience store sa gilid ng kalsada na nakabukas pa at maliwanag ang ilaw. Doon ako nagpasyang huminto. Kinakailangan ko kasing huminga ng maluwag dahil para na akong hinihika noon. At para na rin matingnan kung may sira ba ang motor ko. Kaya bigat na bigat yung takbo nito kanina. Kasalukuyan ko nang sinusuri noon ang gulong, kadena at ang makina. Nang may maramdaman akong lumapit. Paglingon ko ay may matandang lalaking pulubi ang nasa gilid ko na. Nakaiyapak ito. Gulanit ang suot na damit at kulubot ang mukha sa katandaan. Inabot niya sa akin ang latang hawak niya habang nakikiusap na kahit kaunting barya lang daw ay bigyan ko siya. Ibibili lang daw niya na makakain niya dahil nagugutom na raw siya. Dahil naawa ako ay kinuha ko yung natitirang tinapay sa compartment at binigay ko yon. Tapos sabi ko huwag siyang aalis kasi bibilhan ko pa siya ng tubig sandali. Nang nakabalik na ako at iabot ko na ang tubig sa kanya ay bigla na lamang parang natakot sa akin. Mabilis siyang napatras at halos madapa sa pag-iwas sa akin. Akala ko noon kaya lang ganon ang naging reaksyon niya dahil na-trauma na sa ibang tao. Naisip ko na baka sinasaktan siya ng iba kaya ganon. Kaya ang ginawa ko ay agad kong ipinakita ang tubig. Sinabi kong ibibigay ko lang yon sa kanya at hindi ko naman siya sasaktan. Napahinto naman siya sa paglayo tapos ay nanatiling nakatingin sa akin. Pero napansin kong parang hindi ako ang tinitignan niya. Kasi lumalampas ang tingin niya papunta sa likuran ko. Dala ng curiosity ay napalingon din ako sa tinitingnan niya. Nakita kong wala namang tao doon kundi ang motor ko lang. Ano po yun, Tay? Tanong ko at medyo kabado na rin. Nakakatakot na rin kasi ang ekspresyon niya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Nakakakaba. Nanginginig ang buo niyang katawan habang nakaturo sa likuran ko. Magpagpag ka muna. Huwag ka munang uuwi ha. Huwag ka ring lilingon kapag may nararamdamang kang kakaiba. Mag-ingat ka. Sabi niyang takot na takot tapos ay hinablot yung hawak kong tubig saka tumawa-tawa. Kahit na hirap na itong maglakad ay parang nagmamadali itong makalayo sa akin, Papa Dudut. Naiwan akong nakatayo doon at hindi ko nga alam kung matatawa ako sa sarili ko kasi parang pinapaniwalaan ko pa yung may kaunting tama sa isipan. Dahil sobrang late na rin ay dumiretso na ako ng uwi at hindi na lamang inisip pa yung mga pinagsasabi ng matandang pulubi. Pero hindi ko akalain na sa pambabaliwalang ginawa kong yon
ang makakapagpahamak pala sa akin at sa pamilya ko. Simula kasi ng araw na yon ay madalas na may nangyayaring kakaiba sa bahay namin, Papa Dudut. Madalas magsabi sa akin ang asawa ko na pakiramdam niya ay may nakatayo palagi sa gilid daw ng higaan namin na hindi naman niya maanigan kasi madilim. Sa tuwing naalimpungatan lang daw siya, doon lang niya palaging nakikita yon. At may pagkakataon din daw na huhuli niya na parang may nakayukong babae sa tabi ko at hinahaplos daw ang buhok ko. Sa gulat niya ay napabangon daw siya noon at napatakbo sa switch ng ilaw. Pero noong lumiwanag na ay wala na raw yung nakita niya, tapos ako raw ay sobrang himbing sa pagtulog ko. Biniro ko pa nga siya na baka nananaginip lamang siya. Sumangayon din siya na baka namamalikmata lang daw siya. Kasi nag-aagaw pa yung antok niya noon, kaya hindi raw niya agad ikinuwento sa akin ang tungkol sa mga yon. Ilang araw lang matapos naming mapagkwentuhan yon ay nilagnat na ako, Papa Dudut. Tipong bigla na lang, parang mas malala sa trangkaso. Naging pabalik-balik yung lagnat ko na nagiging okay ako sa umaga, pero kapag dumarating na yung alas 5 ng hapon ay nagsisimula naman akong lamigin at lagnatin. Nakapagpatingin na rin ako sa ospital noon pero wala namang kakaiba sa mga laboratory test ko, Papa Dudut. Binigyan lamang nila ako ng antibiotics at gamot na para sa lagnat ko. Habang nangyayari ang pakikipaglaban ko sa trangkaso ng higit 3 linggo, may ibang pangyayari din sa loob ng bahay namin na hindi ko maipaliwanag. Papa Dudut, may gabi kasi na nagiging iyakin ang bunso namin. Tapos ay laging nakikitaan ng mga parang kurot. Akala nga namin na mag-asawa na baka kapag na papalingat kami ay napagdidiskitahan ng panganay namin. Pero napaisip din kami na sa anong dahilan. Medyo hindi rin kami kumbinsido noon tungkol doon, kaya hindi namin kaagad pinagalitan ang anak namin. Noong tinanong namin siya, ang sabi hindi naman daw siya ang may gawa kasi love na love daw niya ang little sister niya. Kaya simula noon, salitan kami sa pagbabantay kapag nasa bahay kami pareho at may kailangang gawin ang isa sa amin. May pagkakataon pa nga na habang nasa kwarto ako at nagpapahinga ay bumukas ang pinto. Nakita ko yung panganay kong anak na papasok sana pero biglang natigilan. Parang biglang natakot na pumasok. Bilang isang magulang na hindi naman namamalo ay napaisip talaga ako na bakit siya natakot sa akin. Kaya nung nilabas ko siya at kinausap para itanong kung bakit hindi siya pumasok sa kwarto, ang sagot niya ay may babae daw akong kasama ko at hindi raw yon ang mama niya. Baka daw pagalitan ko siya. Dahil sa sinabi niya ay lalo tuloy akong nagtaka, Papa Dudut, kasi nung unang-una mag-isa lamang ako sa kwarto at pangalaway wala akong babae. Mabuti na nga lang at nasa palengke pa noon ang asawa ko, kundi baka napagbintangan ako at inaway ako ng wala sa oras dahil sa walang katotohanang akala na yon. Nilinaw ko kaagad sa anak ko yon at sinamahan siyang pumasok sa kwarto. Doon ko napansin yung pagtataka sa mukha niya habang nililibot ang tingin na parang kulang na lang ay sabihin na nasaan na yon. May kakaibang pangyayari din, Papa Dudut, na bigla na lamang tutunog ang pinto namin sa kwarto kahit na walang tao sa labas. Basta palagi yung bumubukas ng mag-isa kapag natutulog kami o kapag nasa loob yung bunso ko na binabantayan ng kuya niya. Nalaman ko lang yon noong mag-review ako ng CCTV na naka-install sa kwarto namin. Hindi ko na lang noon pinaalam sa asawa ko yung mga napanood ko dahil matatakotin. Inisip ko rin kasi na baka maluwag na yung gilid ng pintuan o baka dahil sa hangin lang, kaya bumukas yon ng mag-isa. Isa pa sa hindi ko may paliwanag ay yung ilaw sa banyo. May mga oras na biglang namamatay yon kahit bago pa naman ang bumbilya noon. At maayos naman ang kuryente. Na-check ko na rin naman ang mga wires pero wala naman akong damage na nakita doon.
At ang pinaka nakakakilabot ay ang amoy na paminsan-minsang umaalingasaw sa loob ng bahay namin na parabang bagong patay na kandila. Panahon na yon ay naapoy pa rin ako ng lagnat at natatandaan kong gabi yon at kakatapos lang naming mag-dinner. Kasalukuyan na akong umiinom ng gamot nang mangyari yon. Nagkatinginan pa nga kami ni Lisa bago siya nagtanong kung naaamoy ko raw ba yung naaamoy niya. Sabi ko na lamang ay baka may gumagamit ng kandila sa kapitbahay kaya sumasama lang sa hangin yung amoy. Pero sa panahon na yun ay bigla ko naalala yung pangyayari sa napuntahan kong nakakakilabot na lugar kung saan ay nakaamoy din ako ng kandila kahit na hindi naman mahangin. Dahil sa sobrang tagal ng pabalik-balik pa rin ng lagnat ko at araw-araw kong nararamdaman ang bigat sa mga balikat ko na parabang may nakadagan palagi na tipong pagod na pagod ako kahit na wala naman akong ginagawa na mabigat na gawain papadudot na sinabayan pa ng panghihina ng katawan ko at pagsumpong-sumpong ng pananakit ng ulo. Kinausap ako ni Lisa na magpaalbularyo na raw ako kahit na hindi ako naniniwala sa ganon papadudot. Napapayag na lamang ako. Naisip ko na wala na rin kasing masama kung susubok ako. Kailangan ko na rin gumaling dahil nahihirapan na kami sa mga gastusin. Lalo na at nakakapagbiyahe lamang ako hanggang hapon kahit na hindi ako okay. Masyado na rin kasi akong pinahihirapan ng nararamdaman ko na hindi naman matukoy sa ospital. Kung ano, basta simpleng trangkaso lang at may infection daw ako sa ihi. Kinabukasan nga noon ay pinuntahan namin yung bahay ng albularyo sa kabilang municipality na itinuro sa amin ng biyanan kong babae. Iniwan din namin pansamantala sa kanila ang mga bata kasi wala namang mag-aalaga sa bahay. Pagpasok pa lang namin sa bahay ng albularyo matapos ang paghihintay, sa mahabang pila ay kita kong kumunot ang noo nito na parang may nakita na hindi nito gusto. Pinaupo niya ako sa gitna at nagsagawa ng pagtatawas gamit ang kandila at tubig. Tahimik lamang kaming nakatingin habang ginagawa niyang ritual. Hanggang sa nakita ko kung paanong nagbago ang hugis ng tinunaw na wax na nahulog sa tubig. May mga hugis bahay na sira-sira, hugis puno at hugis ng babaeng nakalugay ang buhok na nakasuot ng mahabang damit. Huminga ng malalim ang albularyo bago nagsalita. Isang kaluluwa ito ng babaeng nawalay sa katawan ng hindi inaasahan. Naliligaw na kaluluwa na nagustuhan ka. Katunayan, pagpasok mo pa lamang kanina ay nakita ko na siyang nakasunod sa iyo. Pero dahil may harang itong bahay ko ay hindi siya makalapit ngayon sa iyo. Nangilabot kaming pareho ng asawa ko sa sinabing yon ng matanda. Maya-maya ay nagawang magtanong ni Lisa, bakit sumama po sa kanya? Nagustuhan po ba siya dahil gwapo, ganon? Tanong niya habang pahaplos-haplos sa sariling braso, siguro'y dahil kinikilabutan. Umiling ang albularyo at doon ko napatunayan na hindi pala ako gwapo. Pero nanahimik na lamang ako papadudot. Maya-maya ay pinakatitigan ito yung nasa tubig. Naramdaman niya ang kabutihan at pagiging matulungin mo. Anito saka tumingin sa akin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Akala niya ikaw yung makakatulong sa kanya. Nasusunduin mo siya at ihahatid kung saan siya dapat naroroon. Kaya sumasama siya sa iyo. Pagkatapos noon ay sandali itong napahinto at parang may ina-analyze. Medyo maitim sa parting ito. Parang may binabalak siyang hindi na dapat. Ibig sabihin ng itim na humalo sa puting kandila ay hindi magandang pangitain. Kaya mabuti at naisipan ninyong pumunta dito, mahirap paalisin ang mga ligaw na kaluluwa kapag nasubukan nitong sumapi. Natakot kaming pareho ni Lisa, papadudot, sa narinig namin. Hindi naman ako naniniwala ng mga panahon na yon sa tulad nitong albularyo, pero medyo tugma kasi ang mga nakita ko bago may sunod-sunod na nangyari sa loob ng bahay namin. Dahil doon ay napakwento na ako. At doon na sinabi ng matanda na doon ko daw naisakay yung ligaw na kaluluwa. Napagalitan pa nga ako ng pasimple ng asawa ko. Kasi hindi ko raw naikwento yon sa kanya.
Sinimulan kong gamutin ng matanda. Nang matapos ang lahat ng pinaggagawa niyang ritual, pagampas-ampas ng mga dahon sa akin at pagwisik ng tubig, dahan-dahang gumaan ang pakiramdam ko. Simula din noon ay wala na rin kakaibang nangyari sa loob ng bahay namin. Siguro nga'y naapaalis na niya ng tuluyan ang tinutukoy niya. Ito po ang karanasan kong hindi ko makakalimutan. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat and more power sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Sai. Maraming salamat, Sai, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok. Talagang hindi biro ang pinagdaanan ng ating sender. Nakakabahalang isipin na dahil sa ligaw na kaluluwa, naranasan mo ang ganong paghihirap at mga kakaibang karanasan para sa pamilya mo. Isang paalala sa ating lahat na sa bawat bagay na ginagawa natin ay kailangan nating maging maingat at laging humingi ng gabay at proteksyon sa itaas. Nakakahanga ang kabutihang loob na meron ka na kahit nakapos ka rin sa buhay, mas pinili mong magmalasakit at tumulong sa kapwa gaya ng ginawa mo doon sa isang pulubi. Patunay ka ng isang masipag na asawa at ama na buong pusong nagtatrabaho at nag-aalay ng oras para sa ikabubuti ng kinabukasan ng iyong pamilya. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo pong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po